Naging maingat ako sa mga ginagawa ko. Di ko pinapahalata kay Apollo na may binabalak ako. Mahirap na baka di na ako makalabas dito ng tuluyan. So, are you tired? Sambit niya sa malambing na boses. And guess what? May nangyari na naman sa amin. Nakayakap siya sa akin at tinalikan niya ako sa noo. Kinikilig ako pero hindi ako pinapahalata. Ayoko namang isipin niyang mas masaya pa ako sa ligay na to. Ayokong isipin niya na kaya niya ako ikulong dito habang buhay. Maya-maya pa kumalas na ako sa yakap niya. Magbihis na muna tayo, please. Pigilan mo muna ang sarili mo. Wika ko naman kay Apollo. Okay, I will. I'm so sorry. Wika naman niya sa akin. So ano, are you ready for your first session sa pagluluto? Wika naman niya habang nakangiti. Yes. Sambit ko naman habang nakangiti ng pilit. Pero di ko pinapahalata na napilitan ako. Kung noon excited akong maturuan ng luto pero ngayon nawalan na ako ng gana. Di ko alam kung bakit ganito pero ayoko namang tuluyan akong panghinaan ng loob. Hindi pwede. Alam ko may naghihintay sa akin sa labas at hindi po pwede na habang buhay akong makukulong sa tabi ni Apollo. Nagtungo na ako sa loob ng CR dahil pinauna niya ako magbihis. Agad-agad akong nagbihis at inayos ang sarili ko. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Gusto kong umiyak na makita ko ang sarili ko na miserable at hindi alam ko anong gagawin. Ayoko na maging ganito ko. Makakaalis ka dito. Aalis tayo dito. Wika ko naman habang kinakausap ang sarili ko. Tumulo naman ang luha ko at agad naman tong pinunasan. Astrid, are you done? Tawag naman ni Apollo sa malambing na boses. Wait muna, maghihilamos pa ako. Wika ko naman. Agad naman akong naghilamos para hindi niya na mahalata na umiiyak ako. Nang matapos na ako, agad kong binuksan ang pinto at bumungad sa akin si Apollo na walang saplot. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya, pero hilig niya yatang walang saplot, lagi na lang niyang sineshow off yung katawan niya sa akin. Are you done drooling over my body? Sambit naman niya habang natatawa. I'm not drooling. Wika ko naman at agad siyang nilampasan. Narinig ko ang bahagyang pagtawa niya at agad siyang pumasok sa loob ng CR. Agad namang napukaw ang atensyon ko sa mga binili niya ng mga kitchen utensils. Ang gaganda! Masayang wika ko. Nasisiyahan ako na makita ko to. Alam ko na wala yung excitement ko pero parang bumabalik naman to. Bigla namang may nagsalita sa bandang likuran ko. Pinili ko yan just for you. Kulay asul din yan dahil alam kong gustong gusto mo ang asul at hindi nga ako nagkamali. Wika naman niya habang nakangiti. Ngumiti ako sa kanya pabalik para hindi awkward ang hangin dito sa loob. Anong gusto mong lutuin natin? Tanong naman niya sa akin. Wala naman akong ganang kumain pero kahit paano bumabalik yung pagiging ganado ko sa pagluluto kahit di naman ako marunong. Adobo! Masayang wika ko naman. Okay, sige. Sambit niya at agad-agad niyang kinuha ang mga sangkap sa ref. May ref sa loob ng kwarto na to. Malaki kasi to eh. Sobrang ganda din dito. Para sa akin, isa tong impyerno. Ikaw magkakat ng mga sahog ng adobo. Ikaw din ang magluluto. Wika naman niya sa akin. Ngumiti ako dahil bigla na lang bumalik yung excitement ko. Traidor yung sarili ko dahil hinahayaan niya akong mahulog sa bitag. Di ko naman makontrol dahil lunod na ako sa excitement ko. So, cut this. Wika niya sa akin at binigay niya agad ang onion. Kinabahan ako dahil alam kong sasakit ang mata ko pag maghihiwa ko ng ganito. Sigurado ko bang kasali to? Sambit ko naman habang nag-aalangan. Yeah, why? Takot ka ba? Sambit niya naman habang natatawa. Hindi ah, bakit ako matatakot? Sa onion matatakot ako? Sambit ko naman sa kanya habang natatawa. So, simulan mo na yung ikat. Wika niya sa akin at agad-agad naman akong tumango. Napanunok ako ng laway. Agad nagsimulang hiwain ng onion. Bigla akong napapikit. Shit, ito talaga yung ayaw ko eh. Huwag mong ilapit yung mukha mo. Tips din pag maghihiwa ka, hugasan mo muna. Wika naman niya sa akin. And also, huwag hahawakan ng mata mo, lalo yung hahapdi. Wika naman niya sa akin. Okay, I get it. Wika ko at agad akong nagugas ng kamay. Hinugasan ko na rin ang onion. Agad ko na rin tong hiniwa at tama nga siya. Hindi nga humapdi ang mata ko. Thank you. Masaya ko namang sambit. Ngumiti siya sa akin ng matamis at hinalikan ako. Nabigla ako pero hindi ko yun pinahalata. Okay, keep going. Nandito lang ako. Gagabayan ka? Wika naman niya sa akin. Tumango ako habang nakangiti.
Di ako makapaniwala na after ng lahat ng ginawa niya, nagawa ko pang ngumiti kasama siya. So, ito naman ang next mong hahatiin, garlic. Wika niya at ibinigay ito sa akin. Madali lang ang garlic kumpara sa onion, kaya madali ko lamang itong nahiwa. Maya-maya pa, sinimulan niya akong turuan na magluto. Sa una kinakabahan ako kasi baka mag-iba ang lasa, pero kalaunan naging panatag ako dahil ginaguide niya naman ako sa gagawin ko. Put this. Wika niya habang ibinibigay ang soy sauce. Thanks, I feel like I'm an expert. Wika ko naman habang natatawa. Binawi ko din ulit yung tawa ko na mapagtanto ko na after everything nagawa ko pang tumawa kasama siya. Hindi pwede to. You're beautiful when you laugh. Wika naman niya sa akin. Agad namang uminit ang pisngi ko nang dahil sa sinabi niya sa akin. Agad kong iniba ang topic namin dahil magiging awkward lang to kapag ganito lagi ang sinasabi niya. Nga pala, anong susunod? Wika ko naman sa kanya habang nakangiti. This, oyster sauce para maging masarap. Like you? Wika naman niya sa akin. Nabigla naman ako dahil sa sinabi niya sa akin. Bumilog ang mga mata ko. Hey, are you okay? Tanong naman niya sa akin. Yeah. Utal kong wika at kinuha ng oyster sauce sa kamay niya. Medyo natawa naman siya ng bahagya dahil sa naging reaksyon ko. You're cute when you blush. Wika niya ulit. Di ko na lang siya pinansin. Nag-focus na lamang ako sa ginagawa ko. Hindi ba natin to lalagyan ng asin? Sambit ko naman habang nakakunot ang noo. Put salt a little bit, and ang secret niyan para mas lalo pang sumarap ang luto mo sa adobo, put love, and then put sugar. Wika naman niya. Namangha naman ako dahil pwede pala nalagyan ng sugar ang adobo. Akala ko sa kapilang po pwede yan. Agad ko namang sinunod ang utos niya sa akin at nilagyan ko na nga ito ng pampalasa. At nang matapos na ay hinayaan ko naman ito hanggang sa lumbot ang manok ng bahagya. Sa tingin mo, after this, ay kaya mo na ba akong ipagluto? Sambit naman niya sa akin. I think so. I need a little more time at saka gusto ko ring matuto ng ibang mga luto bukod sa adobo. Wika ko naman. Sure thing, tuturuan kita. Wika naman niya sa akin habang nakangiti ng malapad. Ngumiti na lang din ako sa kanya bilang tugon. Maya-maya pa, agad naman siyang nagsalita. Time's up, tikiman time. Wika naman niya. Pero sa akin siya nakatingin. Habang sinasabi yon, kumunot ang noo ko habang kinukuha ang adobong manok at nilagay ito sa lalagyan. This is so mabango. Masayang wika ko at nilagay ito sa harapan niya. Wow, ang galing mo na. Wika naman niya sa akin kahit di niya pa tikman ang luto ko. Tikman mo muna bago ka magsalita dyan, sambit ko naman. Bigla naman siyang tumayo at lumapit sa akin. Napatras naman ako ng bahagya, ngunit ang lamesa ng nasa likuran ko, kaya hanggang doon lamang ako. Ikaw munang titikman ko, sambit niya naman sa akin. Oy Apollo, stop it! Wika ko naman at bigla naman akong tumakbo, papalayo sa kanya. Hinabol niya naman ako. Natatawa ako habang hinahabol niya ako para kaming mga bata habang nag-aabulan. Come here, sambit niya habang hinahabol ako. Stop it, sigaw ko naman habang hinahabol niya ako. Dahil maliliit lamang ang space ay madali niya akong nahabol at agad din naman niya akong niyakap. You cannot escape love, sambit niya na ikinabigla ko. Ito talagang lalaking to. Kung di lamang niya ako kinulong dito, baka matagal na ako na nagpakasal sa kanya. Tinulak ko naman siya ng malakas dahilan upang mapaupo siya sa kama. Stop it! Seryoso kong sambit habang nakatingin sa mga mata niya. Okay, chill, babe. Sambit naman niya habang natatawa ka. Tikman mo na yan bago ko pa ibato sa iyo itong bowl. Sambit ko naman at umupo na sa upuan. Sorry naman, angkat mo naman masyado. Wika naman niya habang natatawa. Hindi ko alam kung ilang araw na akong nandito sa kwarto na iyon. Unti-unti ko nang nakukuha ang loob ni Apollo at kumbinsido man siya na wala akong balak na umalis katulad ng pangako ko sa kanya na magstay ako sa kanya. Do you really like this kind of nature, ha? 3 days ka nang pabalik-balik sa labas. Wika naman niya habang natatawa. Umiti naman ako ng matamis sa kanya. Natural. Kinulong mo ko kaya na-miss mo ko. Yung natural na hangin.
Pagkakataon na to kaya susulitin ko na. Wika ko naman. Kahit ang totoo, sinusuri ko na lamang kung saan na dapat ako dadaan pag alis ko. Dapat kung isang ulo ang bawat detalye ng paligid. Hindi mo ba napansin ang pinaglalagyan ng bulaklak itong harap at yung sa bandang likuran naman, lagyan mo ng mini fish pond tapos maglalagay ka rin ng mini park? Nakangiting wika ko. Kahit ang totoo, gusto ko lang makita ang nasa likuran para makabisado ko ang daan paalis dito. Ayoko namang mahuli ni Apollo. Baka mas lalong di na ako makakaalis, di mas problema yon. Kasi napapansin ko lang, malaki naman to pero puro green, walang masyadong bulaklak. Pwede ba akong sumama sa pagtatanim at paglagay ng fish pond and park? Wika ko naman habang nakangiti sa kanya ng malapad. Nakatingin siya sa akin ng seryoso, parang binabasa niyang isip ko. Promise hindi ako tatakas. Once I say promise, gagawin ko yon. Wika ko naman kay Apollo. Mumuntong hininga lang siya at agad na tumango. Basta, wag kang aalis sa tabi ko. Wika naman niya na sinang-ayunan ko kaagad. Ayoko naman na mag-iiba ang iniisip niya, lalo at nagkakapalagay na ulit kami ng loob. Ngayon, honestly, I was happy dahil parang may malaking pag-asa na ako na makaalis dito. Maya-maya pa ay niyaya niya na akong pumasok at tumango naman ako bilang tugon ko sa sinabi niya. Astrid, let's make another recipe. Wika naman niya sa akin. Kumunot ang noo ko. May iba kasi akong plano ngayon Gusto kong maghanap ng pang-unlock ko sa pinto. Napansin ko lang ha. Bakit di mo ata monitor sila Jennifer doon? Sambit ko naman. Bigla siyang napatingin sa akin. Kumunot ang noo niya. Kinakabahan naman ako nang dahil sa biglaan na pagkunot ng noo niya. Baka kasi magalit to at parusahan na naman ako ng halimaw na ito. Wala akong ganang umuwi doon. Gusto kong manatili sa tabi mo. Wika naman niya sa akin. Yung business mo, yung tita mo. Sambit ko naman habang nakakunot ang noo. Tita is fine, as well as my business. Hanggat nandun silang apat, wala akong dapat na ipag-alala dahil may nagpapatakbo naman doon. Wika naman niya sa akin. Nag-isip naman ako ng bagong teknik para makaalis siya, pero naubusan ng utak ko ng mga ideas kung paano paalisin tong halimaw na to sa tabi ko. Bakit parang napapansin ko na gusto mo ata akong paalisin? Wika niya naman sa akin. Naglalakad pa rin kami sa hallway at di pa kami nakarating sa kwarto na kinukulungan niya sa akin. Ayoko man manatili doon pero wala akong choice kundi sumunod lamang sa utos niya sa akin. Hindi naman sa ganon. Nag-aalala lang ako. Siyempre, kapag banabankrupt ako, baka ako pa may kasalanan dahil natili ka dito ng dahil sa akin. Wika ko naman. Napangiti naman ako dahil ang galing ko na magpalusot. Nahawaan na ata ako ni Jennifer. You have a point naman. Wika naman niya sa akin. Ang akin lang naman baka masisi pa ako. Wika ko naman sa kanya. Huminto naman siya kaya napahinto din ako. Hindi kita sisisihin dahil ako mismo ang may gusto na mangyari to. Ako mismo may gusto sa nangyayari ngayon kaya kung mabankrupt man ang kumpanya ko, walang ibang sisisihin kundi ako lang. Wika naman niya sa akin. Bakit ba ayaw niyang umalis sa tabi ko? Para naman siyang ewan. Nauubusan na ako ng ideya kung paano siya paalisin dito. Nakakainis na sobra tong lalaking to. Sa bagay, hindi naman akong nag-utos sa'yo na mamalagi ka sa tabi ko. It's your choice. Wika ko naman. Ngumiti naman siya sa akin. Maya-maya pa, naglakad na kami uli. Habang naglalakad kami, hinawakan naman niya ang kamay ko. Anong gusto mong lulutuin natin? Tanong naman niya sa akin. Cookies? Gusto ko mag-bake ng cookies. Masayang wika ko naman kay Apollo. Okay, no problem. Wika naman niya habang nakangiti ng malapad sa akin. Gusto kong sapakin siya sa mukha dahil hindi ako natutuwa sa mga ngiti niya sa akin. Gusto kong umira pero pinipigilan ko ang sarili ko. Ilang minuto din nakarating na kami sa kwarto na pinagkukulungan niya sa akin. Hindi ko gusto na makita tong kwarto na to kasi dito ko nakikita yung sarili ko na sobrang kawawa. Agad ko namang naikayom ang kamao ko. Huminga na lamang ako ng malalim dahil kailangan ko pa na ipunin ang lahat ng sakit at nararamdaman ko dahil kailangan kong maging matatag para makaalis ako dito. Hey, hindi ka pa papasok? Bigla naman akong napatingin kay Apollo at ngumiti na lamang ako at saka pumasok.
Bumalik na naman ang mabigat na pakiramdam. Ayokong manatili dito habang buhay. Kailangan kong makaalis dito sa lalong madaling panahon. Mahirap nang makulong dito habang buhay. Hindi ko alam kung makakaya ko yon. Hey, kanina pa kita napapansin, malalim ang iniisip mo. Sambit naman niya sa malambing na tono. Agad naman akong napatingin at nawaglit ko agad ang mga iniisip ko. Baka mahalata niya pa. Sorry, sambit ko naman kay Apollo. It's okay, don't be sorry. Wika naman niya at tinalikan ako sa labi. Noong di niya tinigilan ang paggalik sa mga labi ko, agad ko naman siyang tinulak. Please, wag ngayon. Wika naman kay Apollo. Napapikit naman siya at bumuntong hininga. Okay, sambit niya sa walang emosyong tono. Aalis na lang muna ako. Bibili ng ingredients ng cookies. Wala kasing ingredients dyan sa loob ng fridge. Wika naman niya sa akin. Natuwa naman ako dahil aalis siya. Magagawa ko na ang gusto kong gawin. Sige, wika ko naman sa maamong tono. Agad naman siyang lumapit sa akin ng dahan-dahan. Pero pagbabalik ako dito, just make sure that you are ready in bed. Bulong niya naman sa akin. Napanunok naman ako dahil hindi ata nasasatisfy itong lalaking inaraw-araw niya na ako, pero parang uhaw na uhaw pa rin siya sa akin. Di naman ako sumagot. Tinignan ko na lang siya habang papaalis. Nang marinig ko ang paglock ng pinto, agad akong pumunta doon at pinakinggan ang mga yabag niya. Napangiti ako nang marinig ang sasakyan niyang umalis. Dali-dali naman ako na naghanap sa kitchen ng pin. Hindi ko alam kung may pin ba dito or wala, pero maghahanap pa rin ako dahil kailangan ko talaga ang pin ngayon. Nang wala akong makita sa kusina, nagtungo ko sa mga aparador at lumiwanag ang mga mata ko na makakita ko ng isang pin. Yes! Masayang wika ko at agad na itong nilagay sa bulsa ko. Agad ko namang siniradong aparador, nagtungo sa kama ko tsaka humiga.